Bayan, isang magandang hapon po sa lahat. Araw ng Wednesday, September 11 of 2024. Gaya po ng dati, iniimbitahan po namin kayo sa isa pong panalangin. I-ask po natin ang guidance ng ating pong gagawin sa Ama na may likha sa atin. At sa mga kapatid namin Muslim, assalamualaikum po sa inyo. Nawa ang pag-ibig at nakatahimikan ay sumapuso ng bawat isa sa atin sa ngalan ni Allah. Sa mga kapatid namin kakristyanuhan, pakiyuko po ang ating mga ulo mga kapatid at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama at makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati po namin, Ama, ang iyong napakadakilang pangalan. Muli, Ama, ikaw po ang sumentro sa amin at magkaroon kami po ng positibo at maayos na talakayan sa ilalim po ng iyong kadakilaan at pangalan. Hinihingi din po namin, Ama, ang pagpapatawad ng aming mga nagawang pagkukulang sa iyo. At inaapil ko, Ama, ang sambayanang ito na palagi pong nasa iyo po ang kaluwalhatian ng aming pong pagtangkilik at pagpupuri sa iyo. Nananalig kami, Ama, na ikaw po ang puso at sumaisipan ng bawat isa sa amin sa ngayon. At nananalig kami, Ama, at nananawagan sa lahat po ng mga concern na ikaw po ang magbigay sa kanila ng guidance at kaayusan ng kanilang mga pag-iisip. At huwag nilang unahin, Ama, ang pagnanakaw na siya pong lantaran at hindi na po maitago na katotohanan, sapagkat ang taong bayan ay mulat na't gising na sa katotohanan. Nananalig kami, Ama, sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Bayan, maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilig at pag-antabay tuwing 2:00 ng hapon. At sometimes, lagi po yan, lagi po tayong napapaaga. Kaya iyon po ang request ng iba, so ginagawa po natin, bayan, ang mga punto. So, ang una pong punto, base po sa mga report, no? At kino-consolidate po natin yung mga report na yan, na ngayon ay nandito po sa atin, nasa palad po natin ngayon ang mga report na to. At ang unang-una po sa report, bayan, ay ang kabayanihan at ang nakikita nating dapat i-attitude ng isang nanunungkulan na may alam sa batas tungkol sa mga panuntunan na dapat nating nilang gawin sa Kongreso at sa Senado. At nagsalita po rito sa puntong ito si Congressman Rodante Marcoleta, ang isa po sa ating itinutulak na maging kandidato natin, bayan, sa darating po na mid-year election next year. At napakalapit na po, ilang buwan na lang. Siguro mga ilang buwan na, malapit na. And then nakita naman po natin, very viral po ang sagutang ito. Napaka-viral po ang punto na nasupalpal at napahiya ang Kongreso o ang pagdinig sa Kongreso ng proposed budget ng 2025. Dahil po sa mga kadahilanan ng mga pag-uugali ng ilan sa mga nasa Kongreso at nasa dumalo sa hearing na yan, ay ang kanilang mga intensyon na kalokohan at kagaguhan na ang kanilang binabasa at patuloy na gusto nilang magkaroon ng issue or topic ay ang proposed budget of 2023 and 2022, which is as admitted na sa COA. Dapat ang ginagawa nila rito ay ipatawag nila ang COA
kung totoo ba na submitted na ang transparency report ng Office of the Vice President. Kaya hindi po dumalo si VP Sara dahil ito po ay nakapalob sa kanyang kapangyarihan na hindi po nakikita ng Kongreso na ang kanilang gustong ilaglag at ipahiya ay ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero ang budget na para sa Office of the President within prior of 15 minutes, approve. Ganun kawalang hiya ang mga tao na ito. Bayan, bakatan po natin itong mga ito, itong mga kakandidatura ni BBM. Ni isa pong puntos, kabayan. Lahat ng 31 ay tinatawagan namin. Kung kayo nga ay kalakip sa 31. Huwag na po kayong mag-react kung kayo naman ay hindi kalakip sa 31. No? Huwag na rin po kayong mangarap kasi kalakip po kayo sa mga dilawan. Hindi po kami nananawagan sa mga dilawan. Nananawagan kami sa iilan pang 31 na ang kanilang paglapastangan sa atin sapagkat ang dalang larawan ni BP Sara ay ang Constitutional Republic ng ating bansa. At tayo yon bayan bilang sambayanan. At sa ilan mga expo ni BP Sara na ang tunay na katayuan ng budget na yan ay nasa dalawa lamang kapangyarihan. Maliban kay Buhaya at kay Buhayang pangalawa. Kay Saldico at kay Romualdez. Na yan nga, no? Matindi po. Pero bumalik po tayo kay Rodante na sadya naman. Ipinapaliwanag, ano po ang sagot nila? Wala daw sumon. Walang information sa kanila na ganun pala, na hindi pala po pwede ganunin at hindi pala po pwedeng ganyanin ang Office of the Vice President. Dahil sa pagpapaliwanag ng kasama ni Kadante, Noli de Castro pa, bago magbinay at bago magganito, ay naandun na siya. At ngayon lamang po bayan, ngayon lamang po nangyari na walang yahiin nila ang isang tao sa katayuan ng ating pangalawang Pangulo. Samantalang ang dapat na winawalang hiya nila ay ang Pangulo sapagkat wala namang ginawang tamang programa at para sa kapakanan ng taong bayan. 15 minutes lang na inyong kawalang hiyaan. Approve agad ang budget. Ang hindi ko lang alam, di ba dapat, i-freeze yung budget na yan ng Pangulo. May batas yan eh. Kung hindi angkop at hindi magiging maganda, kahit papirmahan niya ng ilang mga buhaya in connection, may batas po. Alam ko po na may batas diyan, tungkol po diyan. Dapat kasi hindi dapat sila ang mag-a-approve niyan. Dapat yan ang mag-a-approve ang taong bayan. In a public concern. Baguhin natin po ang konstitusyon. Ang taong bayan dapat ang siyang dapat na mag-a-approve. From the first president, second to the second president, third to the third president, and fourth to the fourth council president. And the last will be approved. Ganyan dapat ang pagko-consolidate. Yung jury. Meron po tayong jury national. Bago mapunta sa kanila ang pera. Kasi ang pera na yan po ay para sa taong bayan. At ang taong bayan po ang nagsisikap at nagbabayad niyan. Sa totoo lang, hindi sila nagbabayad tulad ni Bongbong Marcos. 203 billion. Real tax, hindi po nagbayad. At pagkatapos, napakabilis ninyong aprobahan ang budget ng Office of the President.
Bayaran niya yung ano, bayaran niya yung utang niya sa Pilipinas at yun ngayon ang gawin niyang budget. Pwede, no? Pwede. Bayad siya. Anong sabi niya nun? Ini-interview siya. Dapat, kung ano man ang kinakatakot ni Kibuloy, etc., sumunod siya sa batas. At yung batas na yan, batas ganito. Pero sa totoo, hindi naman din po siya ang nagbibigay o sumusunod sa alituntunin sa batas. Kaya wala pong kwenta ang ating administrasyon. Wala pong kwenta ang ating administrasyon sa mga katotohanan na dapat niyang sagutin. Hindi pa siya nagpapadrug test. Dapat ito may jury account to. When you are invited to the drug test prior for 1 week, kung hindi ka alis ka na dyan. Di po ba? Kataas-taas ang hukuman. Kung siya ay bigyan ng order na magpa-drug test prior for 1 week, dapat magpa-drug test siya. Kung hindi, alisin siya. Nandyan si BP Sara. Di ba dapat ganun? Bakit hindi nangyayari? Walang nagsisigon? Kailangan pang people's power? Wala ba tayong mga batas na po pwedeng ipasabatas? O talagang pulpul lang ang batas natin? Dapat kasi ang Supreme Court ay hindi pinagmumulan ng mga bias. Dapat ang Supreme Court ay maging suprema sa korte pero hindi po nanggagaling sa sinasabi natin coterminous posisyon. Pwede naman yung baguhin yung batas na yan para mas objective. Yung batas na yan, tanggalin, baguhin yung batas na yan. Dapat ang batas na yan ay bibigyan ng appropriate action tungkol sa kung ano ang kailangan ng taong bayan. Wala na bayan. Wala na po. Ang kanila pong kinababaliwan ay ang kapakanan at ang tungkulin nila kung paano nila nakawan ang bayan. Mamaya po, meron pa kayong madiskubre. So, kahanga-hanga po at ang Kuya Ed TV po ay labis na natutuwa at mataas ang porsyento ng kagalakan dahil hindi pa man ginagawa ni Congressman Marcoleta ang ipaliwanag at magsalita sa Kongreso tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin at pagtrato sa ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay doon pa lang sila nasampal. Dahil walang sumon. Sipin nyo, walang sumon. Nagtumutumo lang sila ng imbestigar doon ng mga MPA para tanungin ang budget na nangyari noong 2022, samantalang ang panawagan at ang report transparency na ginawa ni BP Sara ay from 22 to 24 at ngayon ay 25. Galit na galit silang mga animal bayan dahil apektado sila sa LCAC na ginagawa ng SMNI paglaban sa terorista at komunista. Babanatan nilang yan. Nagkakadugtong-dugtong bayan ang mga salawikain at ang mga at tungkol po sa impunto na dapat pong gawin at ipabatid sa taong bayan na ito pala ay nagkakadugtong-dugtong at klaro po parang pinikula ang kanila pong mga koneksyon. Bayan. At dahil nga din po sa puntong ito at pagpapaliwanag, gaya po ng pagpapaliwanag ng dating kadre ng MPA na ngayon ay kasama na sa pagtuligsa dito at hindi po bumibitaw ang ka-Eric, ay totoo. Marami silang mga diversionary, may mga sinasabi sila na susunod nang uhulihin si Duterte ng National Police, Interpol, ICC, ay di puta dong, pastilan mo ba? Binakbakay mo ng Eminilip Gunggong. Gawin ninyo yan kasi pantapal. Habang may okasyon at usapin
tulad ng Kingdom of Jesus Christ. Ang bilis, 15 minutes na aprubahan agad ang budget ni Bangag, ni BBM. Trinaydor ng ama ni BBM si Congressman Duterte. At nung maipalibing ni Duterte ang kanyang ama na nagtraydor sa kanyang ama, ay trinaydor naman uli ng anak. Ang anak ng mga ama. Tang-inang Marcos, ang putang ina, traydor. Traidor na nga si Aquino bilang mga makapili. Traidor pa kayo. Salamat po, ma'am. Thank you po sa inyong gift. Salamat po. At ibang klase. Ferdinand Marcos Sr., National Party. Trinaidor ang ama ni Duterte. Klaro, kaya namatay after 3 days namatay si Congressman Duterte. 3 days. Namatay, hindi matanggap. Ang nanalo si Loyola. At ngayon, hilakan lang ng pamilyang mga traidor magmula kay Imelda Romualdez, traidor, at Marcos, sister and brothers, ang katayuan ng Agila ng Mindanao. Sa labis ninyong ginagawang pang-insulto at katarantaduhan sa mga Duterte. Ay, ako parang ito on my assessment lang po ito. On my assessment lang ito. Kung meron 31 million plus 32 million, malinaw na po yan na 64 million. Bayan, malinaw po yan na 64 million. Papaano mananalo ang inyong mga manok at aso? Nandito po kami para salain. Subukan niyo po. Try niyo. I-try ninyo. Your story must come ended in a shame. Then this one now, Congressman Saldico, speak, and Speaker Romualdez Saro. Nakakandautot sila sa expose ni BP Sara na ang budget ng Republika ay silang dalawa lang, Saldi and Speaker Romualdez lang. Pareho tong congressman, walang senador. And that is now the ruling kung bakit ayaw ng senador na ang mamuno ay ang congressman. And then, those goddamn congressman, ayaw nila na ang mamuno ay senador kasi out of number. Okay. Kita. Hindi po mapasinungalingan bayan na ang mga ahas at ang mga buwaya, binanatan pa sila ni Villanueva. Saldi ko, o saldi mo. Saldi mo. Katakot-takot pa. Putang inang mga kaso, utang inang mga violation ginagawa mo, at ikaw pa pinagkatiwalaan o ikaw talaga ang drenowing na kumapit ng kaba ng bayan, sabi nga ni Villanueva. Paano pong nangyari? Ang isang Dracula ang pinagkatiwalaan ng Kongreso na kumapit sa budget, na kumapit ng blood bank ng taong bayan. So may kinalalaman talaga rito o may ability rito si Speaker Romualdez Kawatan Tambaluslos,
tungkol dito sa diversionary program nila na to. Hindi to matatanda na po kami, bayan. At kahit paano, nag-aral naman po kami, kahit po kami high school graduation. Alam po namin ang katotohanan kung paano nyo po kami tarantaduhin, Mr. Saldimo at Speaker Tambaluslos. Pagbantay ba? Tandaan ninyo, hindi po tanga at tulog ang taong bayan. Ang taong bayan po ay mulat na at nagbabantay po ng 24/7. Hindi po kami naniniwala sa mga report ng mga media. May sarili po kami kaparaanan ng pagre-report ng dahil na rin po sa social media. Meron po kami itong mga platform namin. Ilan na mga bumibira sa inyo? Di ba? Tapos banatang na naman kami. Destabilizer. Equalizer. Ay! Di kayo makaligtas. Samantalang, si Alice Guo, ginagawa nilang sensational. Grabe. Ang tindi na mga hataw at investigasyon na galit na Risa virus at saka si Estrada. Well, kailangan maglinis sila. Magpakita sila ng totoong mga ganyan kahit na hindi na sila iboboto. This is your last term. Sakalin ninyo. Parang mukhang may bit-bit na sariling silya electric ang Kongreso para sa kung ano ang sagot, di ba? Kung ako sa kanila, isang tanong, isang sagot, pagbali ng palusot na sagot, confirm, kaso, salamat po sa inyong gift sa Rabs Habay? Sa Kipes Habay? Sorry po. Salamat po sa inyong gift. Wala na. Then, ang mga abogado na ni Guo, dapat humarap din yan ng separate hearing para sa Supreme Court kasi maraming salamat po Senator Scarpaps sa inyo po. Maraming salamat po ma'am sa inyo pong gifts sa akin. Then pagkatapos po, dapat ito talaga, ang delivery evaluation nito ay hindi na ang Senate. Dapat nito, lahat na superb cases na to ng pagbalik, patotoo. Yung pagbabalik niya, patotoo lang na ang kaso ay tumakas siya. Tama na, wala naman. Sino nagpataka sa palagay nyo? Tangina, hindi niya nga inamin kung sino mga involved sa Pogo. Tapos yung tumakas pa, putang ina, kahit kuryentehin nyo, dila niyan. Hindi yan magsasalita. Bayan, Pilipinas. Hindi po yung magsasalita. Kaya nagsasayang lang po ng oras at panahon ang Kongreso. Dapat po sa kanila, kasuhan nila na ang patotoo, kaya nandito ka sa Senado ngayon dahil ikaw ay tumakas. Tapos, tanggapin ang kaso. Wala nang pinapahiya nyo na lang ang tao, kababaeng tao. Nawawalan siya ng figures, Your Honor. Tapos, ang style niya, ganun din. Huwag nyo pong sabihin sa publiko, tangina. Ano sabi ni Risa? Wala kang karapatan, huwag mo kaming, di galit, di ba? Pailan nyo ng kaso. Huwag nyo nang ipahiya sa publiko. Di ba? Kung siya ay ganyan na, dugyot na siya, pagpalagay na natin, bayarang babae na siya, huwag nyo nang ipagsigawan na siya ay bayarang babae. Kasuhan nyo kung gusto ninyo sa pagiging bayarang babae. Huwag na yung sinisira nyo yung kanyang reputasyon. Oo. Dalaga pa naman kunyari siya. Oo. Wala pa naman siyang karanasan. Kunyari siya. Kasi nga, hindi niya nga po alam. Kasi nag-aral lang din po siya sa farm. Na, alam mo, mistakenly, dapat uncorrupted ka. From the first question to the last, makukuha mo na kung ano yung tao.
May evaluate mo na kung ano ang capability and capacity, kung sino ang kaharap mo at ano ang gusto ng kaharap mo. Paano mo siya ma-sensational sa kondisyon na meron kang pinalalabas. Sobra na ang tapo niya ng baraha. Kung pusoy dos lang to, matagal na. Matagal na siyang panalo kasi kinakain niya yung tapo niya. Pero tignan nyo, pagkatalikod, mga gonggong, tatakas na sab ko. Ako sa inyo, i-jail nyo yan, ayusin nyo yung kaso, ipile nyo sa korte, human. Kasi nakano na yan, ilagay yan sa kulungan ng mga babae para ma-welcome na siya doon. Ano bang ginagawang welcome doon? O maglinis ng CR o ano niya. Baka pag-abot to, special treat, doon niya yan doon. Naka-aircon, naka-TV, may wifi. Ganyan ang batas natin. Basta may pera, DOJ pa. Basta may pera, special ka. Tang-inang yan. Di pa mo nakatulog sa buyon ba? Di pa mo dinanas itapon yung rancho tapos sa buyon, kunin ng mga preso, kainin. Sipin nyo. Gaano kahayop. Tapos siyempre pag abot niya, putang ina, lahat ng sindikato, drug syndicate, gambling syndicate at mga lord. Putang na, andito ang aming princess. Kasuhan nyo. Huwag na kayong mag-inarte, putang na ginagawa nyo, sensational, ejaculation yung inyong mga investigasyon dyan para sabihin, you are right with the national interest. Gunggong. Paniwalain nyo si Dracula, si Saldico, siya ang papaniwalain nyo. At nag-text sa akin ng kabro, at kasama namin sa mga tropa namin legitimately na wag iwan si Colonel Kerubin. Kaya, sir, I do my promise sa you on the first stage na I made my statement to be clear. As a Marine, I do it, sir. I will fight para, sir, sa iyo. Dahil positibo ang aming pananaw na ang mga katulad mo, sir, na may mataas na adhikain at bailor sa kung anuman ang katotohanan na meron tayo ay tunay nga, sir, para sa kapakanan at kapakinabangan ng taong bayan. Wigo, sir, akong bala, sir. I will campaign you, sir. Kasama mo, sir, si Rodante Marcoleta, ang kadante. Dahil pilim-pili at dapat lamang, hindi pa, sir, final to. Pero I will do my best, sir. Carry on. Isama kayo, sir, sa kampanya ng Kuya Ed TV sa mga may kapakinabangan at mga tunay na kandidato na ang hadhikain ay para sa taong bayan. Pero ipangako nyo sa amin at bigyan nyo kami ng matayog at kumpirmadong programa na bibigyan nyo kami ng karapatan at bibigyan nyo kami ng antas ng posisyon upang ma-validate yung lahat ng mga programa. At kung makikinig kayo, sir, sa amin, dapat ang pagpapasya ng pananalapi tungkol sa kung anong mga programa meron na involved ang korupsyon ay sa taong bayan na muling magbabalik. Katulad ng DPWH, sa NEP, nang ginawa nyo, sirain yung ayos na at yung sira na, lampas-lampasan nyo na lang dito, sir, sa bukid ng Dagana. Pero isasarado ko, sir, kahit po nasa harap ako ng live ko sa TikTok, I will do my very best, sir, as a Marine, na suportahan po kayo dahil nananalig po kami na ang mga katangian na meron ka, ang siya naman din pong katangian na hinahanap ng taong bayan. So, go on, sir. Kuya Kerubin.
ilalaban po namin kayo at ikakampanya. Dito po sa Kuya Ed TV, sa ngalan po ng Samahan Kapatiran, Organisasyon at Fraternal. Hindi na po kami kailangan yumakap, magmano sa yun din, sir. Voice is enough. The true informations be as deeper as you are a marriage and a baylor. Yun lang, sir, sa amin. At kung kakalibitin mo, sir, ang Kuya Ed TV at gusto mo, sir, makasalamuhan ng maayos si Kuya Ed, dahil nga sa promise kong yan, sir, kahit, sir, si Kadante, sir, lulutang ako, pero wag lang sa Manila, sir, kaya layo. Dito lang, sir, sa Mindanao. Maraming trader doon, sir, sa Manila. Ang tunay na gubat, sir, nandun sa Manila. Forest. Kasi ang gubat dito, sir, Kabalumangka, Binakbakay. Manalig po kayo at bayan, akin pong ipinakikiusap na pag-aralan ang aming endorsong kandidato, si Kadante Marcoleta sa una, sa pangalawa ay ang Kuya Ariel Querubin ng Philippine Marine Corps as a Medal of Valor for Congressman, Senador. So, ganun po. Ganun po ang ating gagawin bago natin po ililista before the day. Ano po tayo, talakayan po tayo, ganyan. Ganyan po ang maganda para hindi po tayo nasabi nila na nakalista na, bayad na, nakangkakang. Bayad na, parang bayad na talaga. And then, bayan, base po sa isang report, yabang ni Kuya Ed, report galing po sa community. Community na lang po ang ating pong gagamitin. Community. Okay? Sa mga aral, alam na kung ano ang community. Okay. Differences happen to the kingdoms of Jesus Christ is directly to the order came from BBM. Pag pumasok kayo doon, huwag na kayong umalis doon. At ano makuha nyo doon, kunin nyo doon. Kaya pala nagukay sila. Kaya pala ang lakas ng loob nitong si Diwata Torres na makapasok to use much power force. Kasi nga may order at may bless ni BBM. Inang buhay yun. Ano ba itong nangyayari, BBM? Puta ka, lahat sangkot ka. Kabangagan, kalutangan, ito, katarantaduhan. Sa'yo galing ang order na pag pumasok ang mga pulis. Sa'yo ba galing o kay Lam? Tangin na yan. Laglag mo na yan sa helicopter. Laglag mo na yan si Lam. Wala eh. Pati ito, sama mo na ito si Romualdez. Alam mo, yung ginagawa na ganyan, ginagawa ninyo, sirang. Grabing galit, kasumpa-sumpang galit ang inaani ninyo. Yan si, yung anak mo ba yan? Si, yung kamukha ni hanggang dyan yan. Mr. President, na yan your time, your Marcos times will be ended by your position today. Wala na po kayong next. Yan po ang 100% na census, yan po ang 100% na kagustuhan ng taong bayan na putulin na ang ugat ng Marcos sa politika ng Pilipinas. Yung anak mo, ipakapitan mo na lang yan, tapos ipa-mayor, at least mayor doon sa lugar nyo. Meron yung mga mauuto mo doon sa bangers, doon na lang yan. Pero dito po, kahit ang Unions of the Igorot, Itawis, and Ibanag, their claim
to withdraw the support sa iyo. Maliban na lang sa mga purong GI, genuine Ilocano, pero hindi yan mga tanga. Hindi Ilocano, mga kahit na mali ka, susuportahan ka ng Ilocano kasi Ilocano ka. Hoy! Tanginang yan. Baka sa sirot or sa pagudpot, zero ka pa eh. Baka sa La Union, wala. 4 point. Alam mo, Mr. President, tama na kung ako sa iyo, kung ako sa iyo. Total, kapag ang tao wala nang kwenta yan. Pag ang tao bingi, hindi na yan makakakinig. At ang tao manhid, hindi na yan makakaramdam. Ang gusto lang yan, ngut-ngut lang ng ngut-ngut. Kaya ito, ang tawag dito, the president of walang hiyaan. Kasi, kakapalan. Kahit ipapatay mo ako, Mr. President, sa sinasabi ko, walang problema. Sus Mario Joseph, I have my own flag. May flag ka, alam ko. May flag ako. Ipapatay mo man si Kuya, sus, butang inang niyang buhay. Yun. At least malaya ako. Sabi nga ni Vic Diaz, Kosa! Paalala lang na ang kalayaan ay hindi iginagawad, bagkus ito ay inilalaban ng patayan. Tama kong patayan, Mr. President. Kasi yung mga plane ninyo, isa lang ang punta niyan kapag alam niya. Tangin na nga, tawag na nga sa amin, destabilizer. Ano pa kaya? Natatawa lang ako, putang ina, destabilizer. Kuya Ed, putang mga yung grupo na yung mga stabilizer yan. Putang, hindi naman narinig yan namin noong 1985. Hindi rin namin narinig noong 1986. Hindi rin namin narinig noong 1987 nang kinodata si Cory sa katarantaduhan niya na lahat ng mga MPA gusto niya ipwesto. 88, si Noble. May narinig ka ba? So dapat destabilizer si Noble. Gringo nasan, destabilizer ba? Enrile, destabilizer. Ramos, destabilizer. Diba? In the group of the what we call honors and ranking officer of the Philippine Marine Corps, General De La Peña, General Miranda, Colonel Querubin. They are all destabilizer. In the mutiny of 2004-2006 stand-off going to Manila Peninsula, they are all destabilizer, Mr. President. Fuck you. Hindi po kami destabilizer. Para po malaman ninyo, kami po ay taong bayan karon. Hindi po kami papayag na ganyan. Enough is enough, Mr. President. Presidente ka lang sa sarili mo. Presidente ka sa asawa mo. Na binubugbog ka lang. Under ka naman kasi. Ayan, presidente ka kay Romualdez na gumago. Ang magulang ay gumago din sa tatay mo. Gaba-gaba. Gina, di ba? Trinidor mo si Duterte. Trinidor ka naman ni Romualdez. Di patay ka din. Ngayon, ito na naman. Trinidor mo naman yung anak. Di ba? Tatridorin ka naman ngayon ni Romualdez. Kasi bakit? Naghahangad yan ng posisyon. Nakakasuka. Pilit naming ipinapanalig sa amin. Pilit naming ipinapaniwala sa aming sarili na merong positibong pagbabago sa iyo. Kaya meron kang ipinagmamalaki na kami yun na 31 milyones. Ni 5 bulag, ibalik mo lang yung mga gasolina ng tropa ko sa motor. Pagkain na lang din namin. Wala kang ibinigay sa amin. Kaya ang binigyan mo ng budget sa amin ay kinain din ng mga organizer mo. Sanay na sanay sila sa pangangawa at kagaya mo. Paramilokos,
Ano, magsisinungaling ka? From Ilocos to Davao. From Davao to Cagayan de Oro. To Zamboanga. Salamat. Tangina, pasalamat ka pa nga kay Buloy, kay pinagamit ka ng helicopter pag abot mo diri ba? At ang lahat ng yan na tumulong sa'yo, trinaydor mo. Ito, direct to the point lang. Wala itong itong Kuya Ed TV. Wala itong baling-baling. Para tong ang Kuya Ed TV po, ito ay parang council table ng simpleng mamamayan na inilalabas lamang ang kanyang damdamin dahil ito ay base sa katotohanan at pag-aaral sa kung ano ang status katayuan natin ngayon at kapakanan ng taong bayan. Yun po ang aim ng Kuya Ed TV. Kaya walang ligoy-ligoy. Kung gago yung sinasabi mo, sabihin natin gago siya. Kung matino ang sinasabi mo at may nagawa, parangalan natin. Yan ang mga taong kailangan natin. Katulad ni Rodante Marcoleta na inilalaban ang totoo. Tinuruan pa, nag-lecture pa sa Congress. That is part of the tradition, ibig sabihin. Our constitutions have the right and the customary or custom in tradition. Nakapaloob diyan ang opisina ng presidente at ang opisina po ng vice presidente. Yun po ang ipinaliliwanag ni Marcoleta. Bakit ninyo winalang hiya sa interest ninyo na gusto nyong ibalik ang mga pagtatanong sa year 2022? Samantalang in submissional condition, in transparency, nakareport na sila sa COA sa kanilang mga objective o sa kanilang mga pinagdausan ng kanilang mga activity na which is involved ang kanilang transparency report. Wala po yung budget proposal ng 2025. Bagkos, paulit-ulit mo diya, mga kulokoy mo diya sa Congress ba? Apil mo yan tanan ng mga MPA supporter. Kimbo. Now we know. Kimbo. Kaya pala ikaw ay parausa ng mga taga-Antipolo. Lapitan ka ng mga masa sa Antipolo. Kahit nandiyan ka sa Marikina. You are the very first station to comply the need of the troop somewhere there in western side Katagalugan. Papunta yung Tagus yan eh. Kogyo, diretso yan. Kogyo, Real, Quezon, diretso. Tumbok yan. Ito pala. Okay, now we know at alam natin na gunggong paya kayo. Anong sagot? Anong tanging sagot ninyo? Walang sumon. Kung hindi ba naman kayo tanga at gago, kailangan pa ba kayong sumunan? Samantalang hindi pa nakakaupo si VP Sara, naggagalaiti na kayo ng katanungan tungkol sa budget, confidential budget of 2022. Yate, ang linaw ng submission is budget proposal of 2025. Kaya, nang babastos kayo, binastos kayo simple. Anong tanong nyo? Sino ang may gawa ng libro? Si Raul Manuel. Simple. Supalpal. Mahiya naman kayo sa pagmumukha ninyo. Tingnan nyo, ilan ang boto nyo? Sa boto ni BP Sara, ilan? Ang boto ni BP Sara ay 32 million. Nakamilyon ba mo? 32 million kontra sa boto nyo na tuldok lang. Tapos ang lalakas sa mukha ninyong putang ina. You know. Sabi pa ni Franz Castro, putang ina, dali ka na nito. Bulong-bulong. Alam niyo yung mga bulong-bulungan na ganyan, nakakasuspecha yan. Gawin niyo yan sa tropa, sa AFP. Habang nagsasalita si CEO, tapos pabulong-bulong ka, puta, lapitan ka ng CEO mo, sabay sunggal sa inyo ba? Close your eyes! Sumpagin kang bigla, God, then bastos ka.
Gagawin niya yan sa ano? Ay, sus, pastilan. Tang ina. Panga-panga, close your eyes. On your knee. Sabay sipang kabayo mo, tangina, matauhan ka. Hindi ka nabubulong kailanman. Mag-retire ka na sa servisyo, mamatay ka na lang ang putas niya sa bilo na. Hindi ka pa makabulong. Kasi biglang babalik sa iyo ang katinoon. Putang ina, itong bulong na to. Nasipa ako nito. Ang sipay ka ni Padiway. Sumokoy. Tangina. Ay, mahirap lang pong magsalita yung mga ganyang sistema. At ito nga PhilHealth President order to deposit 9 billion to the national treasures as per BBM. Putang ina. Aso lang talaga to si Ralph Recto ni BBM. Ikaw pala. Si Ledesma ang nagsabi. Confess. Ano pang BBM? Sabi nga ni FLM Leo Marcos, Ferdinand Leo Marcos, utang na hindi ko na to kayang ipagtanggol. Parang mahirap ka nang ipagtanggol. Sabi ni FLN Ferdinand Leo. Ferdinand ba yun? O Leo Marcos? Yung isa sa mga akro? Tangina, Marcos yun. 22 years. 22 years kanya sinuportahan. Barok, tangina. Ganun lang ang gagawin mo. Puta, mahiya ka sa mga kababayan mo. Tangina, kung ako ang Ilocano, pagbubutihin ko yung lahat kong galaw. Bilang ako ay Ilocano. Bilang sa kapakanan ng taong bayan na Ilocano ang dugo. Karangalan ng Ilocano, ng Ilocanja ang aking uunahin. Hindi yung, utangin na, 57 hectare, Ilgatin Well. Tapos hindi ka pa nagbayad ng 203 billion. Samantalang ang maliit na Ilocano, hindi lang makapagbayad sa mga Ilocano, ang mga tindero sa Gabo, sa Aguo, sa Aringay, sa Pagudpod. Yung ba pwesto-pwesto, biladang isda ba? Hindi lang makapagbigay ng tago sa pambarangay. Diba? Sinisipa, naalis, tinda. Totoo lang. Usapan lang tayo. Sa Bigan, sa Abra, sa Batak. Maglatag ka ng tinda, lalapitan ka, bigyan ka ng resibo. Pag hindi ka man, alis ka dyan. Alis mo diya. Nag-aaway din mo, lakay. Pero ang putang ina kayo, Marcos, 203 billion. Hindi ka nagbabayad sa buwis. Tapos sasabihin yung sumunod sa batas. Pero tignan mo yung pobre nagtitinda ng alamang. Hindi nakabayad ng 50 pesos o kinana, sinipa. Malapit doon sa pesto sa Jollibee. Sa La Union. Diyan ba, paglampas ba dyan sa tulay, tapos kanan ka, naamoy Jollibee dyan. Diya, katabi sa McDo. No, pasami pala yung ganako. Hirap ba? Tapos kayo, naninindigan kayo, kasi Marcos ka, putang ina, kung buhay lang ang tatay mong Marcos, nagsisisi na si Marcos na sabihin Ferdinand Marcos Jr. ka, pero I don't know kung you are the real Ferdinand Marcos. Kasi yung nangyari sa Quirino Grandstand noon, diba? Kay Victor Wood na ginawa ni Bongbong, diba? Andun kami. Pati yung unang tawag ni Apo Lakay ng declaration ng Kabataang Barangay na si Emmy Marcos, nandun din kami sa Malacanang. Sinundo kami sa FTI ng 6 by
padulong doon sa Kabataan Barangay Declaration sa Malacanang. Hay! Yate. Kaya lang, wala na tayong magawa, bayan. Supporter nyo kami. Buong pamilya ko, puro Marcos, solid. Pero ang sinasabi ko lang, paano kayong magiging solid kung sa katotohanan ninyo ngayon ay puro violasyon at pagnanakaw ang ginagawa? Dapat pa ba tayong sumuporta sa Marcos family? Hindi nakasagot mga kapatid ko sa akin. Kasi kami, mas makatotohanan ang gusto namin. Kaya kung Marcos ang pag-uusapan, alam namin ang punot dulong istorya. Hindi na lang kami magbida. Tapos ikaw pala ang may order sa PhilHealth, President Ledesma, na i-deposit mo sa National Treasury ang 9 billion. Meron ka pang paikot style ni commonly Ralph Recto. Buti na lang, hindi kasi nampal ni Vilma Santos. Nagpagamit ka na naman, Ralph! Ding, yung bato! Napakay bongbong, mami! Ayan, ginagawa nyo na lang kaming, ginagawa nyo kaming pulutan. Ginagawa nyo kaming palamunan ba? Parang ang akala ninyo, bongbong, pwede na kami sa giniling na mais, ilatag niya, manuka ang taong bayan. Sige nga, we declare that you're become the president in 2021. You declare. Anong nagawa mo? Ni isang program regarding sa pagtaas ng pamasahe, kuryente, tubig, paupa, bilihin. Wala kang nagawa. Ano na ngayon? September 11 of 2024. Oy, parang merong anniversary . Parang may anniversary ngayon, September 11. Parang anniversary ni Tongking. At ng trade world trade pala. Sorry, joke lang. World trade ng pabagsakin ni Osama bin Laden. Birthday ni Apo Lakay ngayon, September 11. Ni Apo. Mungkin na may... Wala eh. Walang nangyari. Ilang birthday ng iyong ama ang nagdaan? September 11 of 2021, September 11 of 2022, September 11 of 2023, and now, September 11 of 2024. Kung di ako nagkakamali birthday ni Ferdinand Marcos Sr. Ang tanong, may nagawa ka? May nabili kang balaman lang? Habarok? Hasta ti aeroplano? Awan? Hasta ti barkom? Awan? Atu! Atari! Dagan kwarta dong. Wala. Awanin. Putang ina, wala. Ni isa. Ni magpalit ng kulay o kulay ng Malacanang, dingding ng pintura ng Malacanang, kahit man lang yung barracks ng security, internal man yan o external man naman yan, advance party man yan, buffer crowd man yan as part of the group of internal security, niyang kulay. Niyan CR. Barado? Tanginang yan. Malacanang, barado CR. Hindi niya mapagawa. Yung mga nabubulok na mga, ay, utang inang buhay ito. Para naman nanunumba tayo. Pero dapat automatic, alam nyo yan. Ba? Hindi na to dinadaan sa pasumbat-sumbat, pero totoo lang.
Wala ba nakapansin sa inyo, Mr. DILG, ng daghan, maraming mga bulok na sasakyan ng mobile na nakatambak lang sa bawat headquarters nyo? Wala ba nakapag-isip sa inyo na po pwede ba to, Mr. Kowa, na amin na po ito, pakinabangan na lang kasi budget na lang din po sa mga pagkain o kaya bayad po sa ilo. Alam nyo ba na napakalaki ng utang ng kampo sa kuryente, sa tubig? Alam nyo ba na ang mga training ninyo, bumibili na sariling gamit? Magmula sa medyas, sapatos, brief, uniforme nila, di ba? On cash yan. Kasama yan sa budget kapag sinabing we need additional 5,000 to 100,000 newly recruit PNP. Di ba may release budget yan? Pero ang nangyayari, ano? Ano ang nangyayari? Hindi yan nangyayari. Dito na lang, sa Mindanao lang, sa Region 10 na lang, putang ina, bumibili sila ng sarili nilang scrap. At ang pinakamatindi pa niyan, pagkatapos ng lahat, nang sila ay mag-take out, silang nagbabayad ng ilaw at kuryente. Sa training center, kampo, nasaan ang budget ninyo? Eh, tinalo pa kayo ng army. Butang na yung army, yung butang na, tingnan mo, green ang brief, green ang medyas, green ang sapatos, green ang brief, green ang short, green ang sando, pati muka, green. Libre. Libre pati pagkain, libre pati, pati bugbog, pati sipa, libre na. May kasama pa magic balloon. Kaya tignan mo yung mga pulis, pagkatapos mag-graduate, anong gagawin nila? Abay babawi, puta maninindikato, hold up, magre-recycle ng item para makabawi sila sa gastos ng kanilang mga magulang. Asan yung budget nyo? Ito, nabuksan ko lang ito, bayan, nabuksan ko lang. Sa dami ng reklamo. Sa batch lang ng anak ko, dami. Question now is why? Na magawa sistema Yan ang system ng National Police. Kaya gustong-gusto nila buhay na buhay ang training center, lalo na pag marami. Puta, marami silang manakaw, marami silang makain, marami silang mabuhaya. So anong mangyayari sa police? Pag-graduate niyan, ginastos niya, umabot ng kalahating milyon. Putang ina, hold up yan. Ng halaga din malapit sa kalahating milyon. At magiging makasanayan na nila. Kasi bakit? Regular sila, authorized sila magdala ng pusit. Ang mga hold-upper, ang mga magnanakaw, hindi authorized. Pero tignan mo, ang police authorized. Tignan mo sila makapannakaw. Tignan mo sila makapang-hold up. Wala na sinisino. Tambad na sa record. Tingnan mo yung akusasyon. Tingnan mo yung kidnap nila for ransom ng mga Chinese. Tingnan mo ginawa niya. May mobile pa. May hagad pa. Ang putang ina. Mga naka-uniforme pa. Police! Bakit? Doon sila itinanim Sa ganun sila itinanim. Sa ganun sila tumubo. Siyempre, sa ganun sila magbubunga. Saan? Sa untold story. Hindi libre. Ninanakaw mismo ng training facility director ang mga budget para sa mga newly recruit. Kaya pag may recruit 200,000, ay salamat, makuha ang pangalan mo, pero hindi yan libre. Sasagutin mo lahat. Medya, sapatos, brief, etc. etc. Pati tubig, pati ilaw, pati surot. Grand slam. Yan po ang sakit ng PNP. Walang nakapag-imbis. Alam yan Bato, alam yan Lacson. Alam yan, basta mga pulis, alam yan, sakit na yan. Pero hindi nila linululasan. Hindi katulad na napumutok lang yung Ghost Battalion, Ghost Company, Ghost Soldier, Ghost and serial number. Katakot-takot ang investigasyon. At
At lahat pinarusahan, dinischarge. Without honor, without anything. Pero sa inyo, dugay na. Since sa Mercados Bill pa of 1995, I think, 95 ba? 92. Tama, 92. Ang pagiging national police ninyo ay dahil sa bisa ng Mercados Bill. Kaya nga, at yun ang isang malaking problema. At katulad nito, pagpapatibay na totoo, PhilHealth President order to deposit 90 billion to the National Treasury as per ordered by BBM. Alam na this. Tigas ang mukha niyo. Utang na. Kunin ka na ni Lord ba? Sama mo si Romualdez at saka si Saldico. Mamatay na kayo ba? Utang na, mamatay na kayo. Or pag nanakaw ang ginagawa ninyo. Utang, lumingon kayo sa hospital. Provincial, district. Puntahan ninyo. Tignan nyo ang mga luhang bumaba lalo sa emergency. Walang pera, hindi tatanggapin. Pwede pang mabuhay, mamatay na lang. Kasi walang pera. Yung pula putang inang niya, meron palang 90 billion. Ilan na po ang namatay sa emergency? Ilan na pong kaso ang namamatay ang pasyente nang dahil sa pauso ng mga lintik na hospital na to na tatanggapin ka lang kapag merong 10,000 deposit. Pero itong putang inang, ako nakakaputang ina talaga. Kahit ayaw mo magmura ba, mapapamura ka sa alad ng yung damdamin. Sipi mo, 90 billion. 90 billion yan. $90 billion yan bayan. Puta pag 90 billion, puta, kahit bigyan nyo kami ng tagi 1 milyon. Sabi nga ng isang commentors natin, si Kuya, Sir, bigyan lang tayo ng tagi 1 milyon. Masaya na Pilipino. Ilang milyon na Pilipino? 80 million? 120 million? Bigyan nyo ng tagi 1 milyon. Di 120 million din? Kung meron kang 5.7 trillion budget, hindi pa umabot ang 1 trillion. May tagi 1 milyon ang bayan. Di ba? Hindi. Wala kayong utak. Ang gusto nyo, nakawin lang ng nakawin. Gawin nyo lang sarswela at gawin nyo lang pulutan ang taong bayan at nakawin ang kaban. Kung may utak kayo, magbigay kayo ilan milyon ang taong bayan. Ipagpalagay na po natin na 120 million. Na tag-i 1 milyon, 120 million. Bakit hindi nyo bigyan ng taong bayan ng tag-i 1 milyon? Di walang naghihirap na pobre? Walang squatter? Walang utang, gusto nyo lang nakawin ang pera ng bayan. Mga swapang kayo ba? Mga anak kayo ng demonyo. Dapat kinukuha na kayo ni Lord. Mamatay na kayo. Kasi kung ginagamit yung utak ninyo sa pagnanakaw, kunyari, pagpalagay na natin, puta, gayahin natin si Robin Hood. Nagnanakaw nga pero sikat. Di ba? Sige, ilan ba? Ilang milyon ba ang taong bayan? Pagpalagay mo na, 120 milyon ng taong bayan. Okay, sige, bigyan natin ng tag 1 milyon, tapos nakawin natin ng 1 bilyon. Di may sobra ka pa? Bayani ka pa! Hutang na, marami magpapakamatay sa iyo. Huwag mo na, hutang na si BBM. Nagbigay sa amin ng tagi 1 milyon para sa Robin Hood. Pero ang sobra sa 1 trillion. Ninakaw. Ganun din.
Tangina, utak ba? Magnanakaw na rin man lang kayo, nanakawin mo na lang din na tambaluslos at saka saldi ko, yung pera namin, yung pera ng taong bayan, nagbigay na lang kayo ng open mind. Maraming nagugutom. Tagaan nyo yung taong bayan ng tag-1 milyon, di hindi pa sila nagreklamo. Kaya bakit nakinabang sila sa pera ng taong bayan? Hindi lang kayo. Putang ina, hindi niya madadala yan sa langit. Kay putang ina, receptionin kayo ni San Pedro. Sasabihin siya ni San Pedro doon, Mr. BBM, Mr. Romualdez, at Mr. Ko. Putang ina, puro kayo nakaw. Hala, dito, palamunin sila ng pera. Patay ka doon. Kain ka ng kain. Ano po yan? Dollars. Putang ina, kain. Lamon, BBM, Romualdez, at saka ko. Alam po. Lamon. Kung binigyan nyo ang taong bayan ng tag-1 milyon, puta na kahit pa nagnakaw kayo, may sobra pa. Puta, lab na lab pa kayo ng taong bayan, gunggong. Ang ibibigay ninyo, 5,000 cash! Fuck you, tambaluslos. Fuck you, tambaluslos. Fuck you, tambaluslos. Kunin ka na sana ni Lord, mamatay ka na sana, apil mo sana, Ginoo. Si saldi ko, uba na sila, Ginoo, sa mga patyon, Ginoo. Kunin mo na sila, Ginoo. Kunin mo na sila, Lord. Yung mga kawatan, Lord, sa Malacanang, kawatan, Lord, sa Congress, kawatan, Lord, sa Senate, Lord. Hambal namin sa imuha, Lord, na kunin mo na sila, Lord. Mamatay na sila, Lord. Kunin mo na sila, Lord. Amen. Bobo. Tagaan mo ang taong bayan ng tag-1 milyon, puta kung 120 million ang status natin. Nagnakaw ka ng 1 bilyon. Ang taong bayan, pagpalagay mo na 120 million. Tag-1 milyon lahat. May sobra pa, Mr. Kopong-kopong, bobo. O di ngayon, hindi kayo makaligtas ngayon. Hindi kayo makakalabas ng bansa. Dahil kung magbago ang administrasyon at si BP Sara ang Pangulo at ang Duterte makabalik sa pamunuan, tapos kayo. Sandaan lang kayo. Naku, mahirap magsalita ba? Mahirap magsalita ba yan? Pero wala eh. Hindi naman kayo na wala namang hurt feelings sa inyo. Makapal naman ang inyong balat buhaya man ang inyong parating. Sayang, magnanakaw ka na rin man lang. Binigyan mo ang taong bayan. So ang taong bayan, giliw na giliw pa sa'yo. Magnakaw ka ng trilyones, tanongin mo ilan ang status, National Statistic Administration. Ilan ba ang status na Pilipino ngayon? 120 million, sir. All over. Ganun ba? Bakit, sir? Ay, mangawat ko sana ng trilyon ba? Maayo ba na tagaan kong tag 1 milyon kay 120 million man lang? Bobo. Ano ba sino ba yung attorney na yun? Si Gadon. Sabi ni Gadon, bobo. Minsan tama din ito si Pugak eh. Si Gadon. Di ba yan? Lastly, saldi ko. Tunaw sa expo ni BP Sara. Hindi nila kaya. Meron pa sabi, Meron daw silang convictionary ngayon para kay BP Sara, kay sasagutin daw nila, hindi daw sila hadlock, hindi sila natakot. At sinabi pa, nagbintang pa na meron sinasabi nilang matindi ang patakaran dito sa Davao. Matindi ang alin? Sinasabi niya, meron dito, may mga license to kill dito, putangin, license to kill sa imong mata, yatik ka. Sino mga rito?
Di ba? Sa Kingdom of Jesus Christ lang. Sino ang, kung meron ka mang sinasabi na license to kill, may namatay bang pulis? Walang namatay na pulis, pero may namatay na sibilyan. Kagunggong mo dong. Papalusot ka na lang ang Marcelo. Thank you po. Thank you po. Davao Invest, thank you po. Oh, di ba? Oh, kita mo eh. Binigyan pa ako ng, ng reward ng Davao Invest. Gunggong ka kasi, saldi ko. Yung pala, malaman-laman natin na putang na, ang dami mong kaso. Dong, pastilan dong o manulay. Daghan mong kaso dong. Pati sa ombudsman. Pati sa BIR. Putang ina, dagang kaso mo dong ya. Ti pastilan manulay ka dong, oy. Tapos may paano-ano ka pa na, magkakaisa kayo tungkol doon sa, ano yan? Natatawa ako sa mukha mo, saldi ko ba? Putang ina, saldi ko. Dong, tinuuday lang dong ba? Natatawa ako, katarantaduan mo dong, oo. Murag kang bayot ba? Ang dami mo in-explain, 32, 200 plus, na nag-usap, oh yes, nag-usap-usap, pero mainly to discuss na kapag kayo ang kaharap, lahat yan, oo. Kaya pag hindi sila umuo, wala silang pork barrel. Kahit sabihin mo pa na you are delegated by the 32 and the others in the Congress is 230, etc., etc. Meron pang embak, meron ka pa sinasabi ng bilateral. Pag kayo nakita, si Tambaluslos at ikaw, you're the king. And he is the king and you are the queen. Pirma na natin. Ano mo na, approve. Approve! Puta. Approve without thinking. Approve agad. Tingnan mo, 15 minutes lang na-aprubahan ang budget for the office of the president. Pero until now, ang budget ni BP Sara, napakalaki. Napakalaki ng zero. Ganyan kayo katarantado. Tapos sasabihin nyo, si Kuya, ano yan, Duterte. Duterte sa imong matangayatik ka. Sumbagunta ka ron ba? Tanawi daw. Only in the Philippines. At ngayon lang nangyari sa panahon ni Rodrigo Duterte. Dapat nga walang budget si si Robredo. Pero mismo hindi pumayag si Duterte. Wag! Kung hindi mo bibigyan ng budget ang office of the Vice President, hindi ibig sabihin siya, kundi yung activity programs ng opisina, ng departamento, ang binibigyan, hindi ang tao. Masyado niya pinupolitika, masyado niya inaano si BP ba? Tapos, audit lang katapat niya. Galingan nyo. Tangina, galingan sa pastilan manulay. Ayuha ba? Yot. Saldi ko. Ayuha. Kay maniwala ka dong. Maniwala ka dong. Kay pastilan dong. Sus manulay. Mga pinagagawa nyo. Ang hindi lang natin malaman, bayan, bakit kayo ganyan? Instead na tignan nyo na itong tao na to, si BP, may kapasidad, may magagawa talaga, putang na kaysa kay Bangag. Bakit nagtsatsaga tayo ganyan? Hindi ba po pwede nating sabihin ang katotohanan na the truth will set you free? Pero hindi. Dahil nga sa interest ninyo, yung pala, tinira ka ni Villanueva sa Senate. Lusaw ang pagkatao mo. Mr. Saldi mo. Lusaw. Tambak ang kaso mo. And you call it, you are the Dracula na pinagbigyan ng buhaya, ng kapangyarihan para bantayan ang blood bank ng bayan. So, anong gagawin ni Dracula sa blood bank ng bayan?
Diba? Ang kawatan. Mastermind by the Crocs. And do it by Bangan. Ay, nako bayan. Bayan, at andito na naman po tayo. Nararamdaman ko na naman ang lungkot kasi tatapos na naman ang oras. Pero, istorya lang ta. Direct to the point. Wala itong pasapa sa kalye. Kung tungkol lang sa mga tao pong gunggong, pasensya niyo na po at inop ko yung comment, pero nakikita ko naman po, touch nyo lang ang screen, double touch lang po ang screen niya, malaki na pong tulong yan, double touch nyo lang po ang screen, and then subscribe po tayo sa YouTube, makikita nyo naman po sa YouTube. Marami po salamat sa inyong gift, kila ma'am, kay sir, o sa Davao, sa Davao Investment. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, ma'am. At natatawa lang ako sa mga palusot ba, ma'am. Hindi po nila, ma'am, alam na ang taong bayan ay 24/7 na nagbabantay. Ang lahat po ng mga vlogger ng social media ay accurately reporting to the public na kung ano, hindi lang po yung mga banatero. Hindi lang po yan. Marami po kami. Nandiyan po si General Mascareñas, nandiyan po si Colonel Dado, nandiyan po si Kuya Ed. Meron nga pong nag-text sa akin na, Sir, sundalo ka ba? Sabi ko, bagay ba ako magmakasundalo? Wag po natin pabayaan si Kuya Ariel Kerubin. Pag sabi mo, wag mo pabayaan si Colonel Ariel Kerubin, malalaman mo na agad na he is belong to the unit. Compromise unit. Ang unit ng only representative in base of soldiery. Halaf! I am belong with the triple K. Katastasan, kagalangan. So, bayan, nagpapasalamat pong muli. Hindi ko po kasi kaya mag-station time, 3 oras, 4 tao. Pa-oras, katulad po ng ginagawa ng iba na pabalik-balik. Pero hindi ko po kaya. Focus, diretso po ako kasi piniprepare ko yung mga academic ko na pagre-report po sa inyo. So, I am so happy na nandyan po tayo. Na-restore na rin po yung aming wifi dito. Ang hirap. Isipin nyo, nagpa-load ako ng 500 to 1,000. Tapos, nag-ano lang ako sa TikTok ba? Nag-comment lang ako ng video comment lang. Ito, ang hirap download. Iba talaga ang internet po talaga. Okay? At nasolve naman po din tayo. At bumabati po ko sa mga tropa natin. At although ano pa man ang sabihin. At sabihin pa nilang destabilizer. Samahan nyo naman, sir, ng equalizer, woofer, mid-range. Para maginam ako speaker, at least. Buo. So, muli po ang Kuya Ed TV po ay nagpapasalamat. From 2 p.m. to 3 p.m. plus. Mga 3 a.m. ganyan ay live po on TikTok. At nagpapasalamat po ko sa lahat ng miyembro ng Guardians, miyembro ng KGB, miyembro po ng retired and active AFP and PMP. Bumabati din po si Kuya Ed sa fraternal. Bumabati ang Kuya Ed sa ISEC, Industrial City of the South Eagle Club, under po ng NMR2. Amin pong presidente ngayon ay si Kuya Valero at ang amin pong governor ngayon ay si Kuya Sablas, King Sablas. At sa buong core ay si Kuya Manny, si Kuya Jun Salibay, si Kuya Yap, Willie Yap, and the others ay bumabati po si Kuya Ed, pasensya na po.
At ako, makabagong katipunero ng bayan. Maraming salamat po. At yun nga, nandito po tayo lahat para sa kapakanan po ng taong bayan. Sa fraternity po, may we always be. Kayo lang. Yung mga kabrad ko lang ang makakaintindi po ng LFS. Leadership, friendship, and service. May we always be. Okay. Maraming salamat po. At hayaan nyo po na aking po kayong iwanan ng mga kataga na galing po sa ating ama ng himagsikan na Sigat Andres Bonifacio, na kanya pong iniwan sa atin ang salita na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siya pong basihan ng pamunuang tapat o ang puso sa inang bayan. Hindi po nila ito niyayakap, kaya po sila puro kawatan. Muli po ang Kuya Ed TV ay aasang muli at gumagalang po, pasensya na po. Lagi niyo po kaming kasama. Ano't ano man po kung mangyari, makakaabot po sa inyo ang dapat ninyong maabot at ang dapat ninyong malaman. Muli po, ang Kuya Ed TV, ang Kuya Ed po. parang ayaw kong umalis eh. Ito lang ang chances ko, pero wala tayong magawa. See you again po. Bukas, Thursday, see you again. We hope na makamit na po natin yung ating ipinaglalaban na karapatan. At mamulat na po ang lahat sa katotohanan. At tigilan na po nila ang pagnanakaw sa kaban ng bayan at palagi na lamang ang taong bayan ay ginagawa nilang pulutan. Ang Kuya Ed TV po. Thank you po. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo uli bukas. God bless po.